Yun. So, sino po yung napagod kahapon ay ng ating retreat? Mapagod ba? So, kahapon, ng umaga, nung naghiwa-hiwalay tayo, pumunta kami doon sa Cavyang Tunnel. Pagdating namin doon, hindi pala pinapayagan ngayon magstay doon. Kaya napalagpas kami ng malayo. Kasi may mga pulis na nagbabantay. Siguro special occasion kasi ang daming tao. So bawal mag-standby doon. So kaya doon kami nag-breakfast sa bandang papunta sa way going to Nasugbu. Tapos after ng breakfast at pagkatapos ng fellowship doon sa mga taga ron, yung mga kalahi na nasa itaasang kahoy. Sabi ni Ate Melody, ano pastor, saan tayo? Sabi niya, sabi ko, sige, uwi na po tayo. Hindi, daan tayo sa Tagaytay. Sabi ko, sige po, Tagaytay tayo. O sige, Tagaytay. So tiningnan namin mula doon, mga ilang kilometers pa, siguro mga 20 plus kilometers in more or less mga 40 to 50 minutes. Tapos, ayun, so nauna silang tatlong sasakyan kasi kami dumaan pa ng 13 Martires. Pero challenging talaga yung pag-drive dahil nga, kuya tapos malayo yung mapupuntahan. Pagdating ng Tagaytay, iniisip ko rin yung lugar na pwede namin puntahan na yung bang magsa-sightseeing lang. Kaya lang hindi ko ma-recall yung pinuntahan namin doon dati na meron siyang mga pines, yung mga pine tree na libre lang siya, wag lalakad ka lang doon. Hindi ko na siya na-recall kahapon, kaya hindi ko naituro sa kanila. Ang naituro ko lang, saan tayo pupunta, pastor? Nagtatanong sila sa video call. Sige, waste na lang natin, Sky Runs. Pagdating namin sa Sky Runs, mga rides pala yan. Mga rides ng mga bata. Naku, sabi ko, anong gagawin natin dito? Sasakay ka doon sa train. Sasakay ka doon sa mga kabakabayo, mga chubibo. Sabi ko, and then stay there for a while. And then si Ate Melody at saka yung kanyang mga kasama, pumasok sila. Sabi ko, sumakay ba kayo? Hindi pa so, picture lang. And nung pagkatapos noon, siguro mga 11 na, nagyayaya pa si Kuya Jesse, punta daw kami doon sa may, Maguyam. Sige, hindi na po namin kakayanin. So naghiwa-hiwalay na lang kami paglabas ng Sky Runs. Tapos pumunta kami sa sa may Silang. Doon na kami inabot ng tanghalian sa Silang Cavite. So enjoy naman yung travel. Sa experience naming daanan yung bagong daan doon na Calax, no, na walang halos sasakyan. No, pero magkano yung bayad doon? Hindi ko na malayan yung bayad eh. Kasi parang 80 plus. Ha? Oo. 25. Ayun. So, yun yung experience natin. So, napaganda po nung ating karanasan and part of our bahagi ng ating kasaysayan, ng istorya natin sa buhay, ng ating pagsasama-sama sa paglilingkod sa Panginoon. At yung mga susunod pa po natin gagawin, at mga paglabas, mga outside fellowship or outdoor fellowship, ay idadagdag po natin doon. So magandang experience po na mahirap yung sitwasyon doon sa lugar dahil di ba hindi natin yung mga tulugan, nahirapan yung mga bata. Dahil yung iba sa atin hindi na siguro nakatulog. Dahil yung katabi ay napakalakas ng tugtog, nalakas ang kantahan, hindi nakatulog yung iba. But we enjoy the moment na tayo ay nagkasama-sama. So tama po yung sabi ni Kuya Jesse, kinabukasan, Pastor, mag-goal tayo. Ngayon pala mag-ipon na tayo para sa susunod nating retreat. Medyo maganda naman yung ating puntahan. So tama po yun. So it's a challenge for us. Siguro starting ngayon, next week, ikakasa na natin on how yung procedure na gagawin natin para po meron tayong tinatarget na pagkakataon kung kailan natin siya gagawin. So most probably po before 2024 ends. So salamat po sa inyong lahat. Yung ating pong pagkain, kanya-kanyang dala pero sobra-sobra po yung pagkain eh.
Pagdating namin sa Cavyang, o doon sa labas ng Cavyang, lagpas ng Cavyang, yung baon nila, Kuya Jesse, pa rin yung kinain namin. Ang dami pala nila doon sa likod ng pick-up. Ang dami nila, hinugot nila yung mga kaldero doon. Ang dami pala laman dito. Uh, uh, so yun po yung kinain namin doon. Ayo, kay Ate Weng pala yan. So pagdating doon, siya namin siyang kinain. So, kasya pa, marami pa nagtira hindi siya naubos halos. Pero salamat po sa inyong lahat. At yun nga, maiksing panahon ng preparation at saka simpleng kaisipan ng paghahanda ay meron siyang nagiging resulta. Sabihin yung ating mga creativity on how to prepare an event like that, like yung nakaraan, ay siyang nagbaban sa atin upang tayo ay lumago sa ating pagkakaisa sa pananampalataya sa Panginoon. So ngayon pong hapong ito, meron po akong isang mensahe na related po sa celebration ngayong araw na ito, ang Resurrection Sunday. My title is Ang Tatlong Mahalagang Kapahayagan ng Muling Pagkabuhay ni Kristo, or the three important revelation of Christ's resurrection, ang tatlong mahalagang kapahayagan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang ating pong text ay nasa Gospel of Mark, chapter 16, verse 1 to 8. Ito po ay parallel doon sa binasa ni Ate Chris kanina sa scripture reading. Ibig sabihin, almost the same po yung kasaysayan. Kasi yung apat na gospel po, almost sila may account noong pong Resurrection Sunday. Yung iba pong mga kaganapan sa Biblia, yung ibang mga gospel or yung apat na book, Matthew, Mark, Luke, and John, merong mga ibang istorya or account na hindi sila magkakatulad. But pagdating po doon sa Resurrection Sunday, nagkakaisa po yung apat na gospel mula sa Matthew, Mark, Luke, and John. Lahat po ay nakapagsulat sila noong pong tala or account patungkol po sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Sabi po dito sa Mark 16 verses 1 to 8, when the Sabbath was over, Mary Magdalene and Mary, the mother of James and Salome, brought both spices so that they might go to anoint Jesus' body. And very early on the first day of the week, just after the sunrise, they were on their way to the tomb. And they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, has been rolled away. And the entrance of the tomb, at the entrance of the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. In verse 6, don't be afraid, he said. You are looking for Jesus, the Nazarene, who was crucified. He has risen, and he is not here. See the place where they laid him. In verse 7, but go out and tell his disciples and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him just as he told you. In verse 8, trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb, and they said nothing to anyone because they were afraid. So pagpapalagin po natin ang salita ng Panginoon. O Diyos, salamat po sa iyong mga salita ngayong hapong ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa aming pong pag-aaral, pakikinig, at pagbubuloy-bulay na iyong mga salita. Ayaw mong ang kapangyarihan nito ay amin pong matanggap, ang mga kapahayagan mo ay aming matanggap na siya pong magbigay ng kalakasan sa aming pananampalataya at maging sariwa ang aming mga pangitain, ang aming pong commitment ay lalong tumatag, Panginoon, at kami po ay patuloy mong pagtibayin, Panginoon. Salamat po, pagpalain po iyong mga salita ngayong hapong ito,
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Amen. So, start po tayo. So, yung istorya po was about the Resurrection Sunday. Sabi po doon, ang unang naghanda after paglibing kay Jesus, ang unang naghanda o pagdalawin yung lugar ng kanyang pinaglibingan ay yung mga babae, yung mga women disciples of Jesus. Sabi doon si Mary Magdalene, si Mary na the mother of James, and si Salome. Sabi doon bumili sila ng pabango nung maaga para sila ay dumalaw doon po sa libingan ni Jesus upang lagyan o pahiran ng pabango. At nakita nga natin sa istorya na ang unang nasa isip nila ay papaano sila makakapasok, how they enter the tomb, because nakita nila nung ililibing si Jesus doon ay napakalaking bato yung ikinover. And the problem was, sabi nila, sino yung uutusan o pakikisuyuan natin na maggulong o mag-alis ng bato doon sa pintuan ng libingan para makapasok tayo for us to be able to anoint the body of the Lord. So yun yung problema nila. Pero as they approach the tomb of Jesus Christ, nakita nila, bukas na yung pinto. No? Bukas na yung pinto, wala na yung problema nila. No? Hindi na nila problemahin kasi meron na somebody na tumulak or nag-roll away ng stone from the entrance of the tomb. And nung papalapit pa sila, nakita nila yung isang lalaki na nakaupo doon sa malapit doon sa pintuan ng libingan or the entrance of the tomb. Sabi doon, they entered the tomb and they saw a young man dressed in a white robe and sitting on the right side the way, and they were alarmed. No? Nakita nila wala na yung bato at wala na yung problema nila, and they immediately entered the tomb and they saw a young man, no? With nakasuot siya ng puting-puting robe na nakaupo doon sa malapit sa pinaglagakan sa katawan ng Panginoon. At sabi doon they were alarmed. Sila ay parang natakot. Sila ay nangamba. But in verse 6, sabi po doon ng lalaki, "Don't be alarmed," the young man said. You are looking for Jesus, the Nazarene, who was crucified. Sabi doon, He has risen. He is not here, and see the place where they laid Him. No? Sabi niya, hinahanap niyo si Jesus na taga Nazareth na ipinako sa krus at namatay. Siya ay nabuhay. He has risen. Siya ay nabuhay. At sabi doon, He is not here. Wala na siya dito. Tingnan niyo yung pinaglakakan sa Kanya. Wala na. Empty na. Empty na yung tomb or yung libingan. Wala na doon ang katawan ng Jesus na inyong hinahanap na taga Nazareth. At sabi niya dito, but for you women, go and tell His disciples in Peter. So special mention dito sa Peter. No, kayong mga kababaihang tagasunod ni Jesus, sabi niya, humayo kayo at ibalita niyo ang pangyayaring ito sa kanyang mga disipulo o mga alagad at kay Pedro. And sabi doon about Jesus, He is going ahead of you into Galilee. Siya ay mauuna sa inyo doon sa Galilea, and doon ay makikita niyo siya katulad ng sinabi niya sa inyo. In verse 8, sabi dito, trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb, and they said nothing to anyone because they were afraid. So, dahil doon sa kanilang nasaksihan, no, sila ay naguluhan at sila ay agad na nilisan yung lugar na pinaglibingan sa Panginoon, at mula doon hanggang siguro marating nila yung lugar ng mga disciples, wala silang pinagsabihan ng kanilang nakita.
Pero agita po natin dito, the good news is, hindi po nanatili ang Panginoong Yesus doon sa libingan. At sabi po ng anghel, siya ay wala na dito. He has risen and He is not here. Yung tomb na pinaglagyan sa Kanya ay empty na. So, purihin ang Diyos sapagkat alam natin na si Jesus ay muling nabuhay at alam natin na siya ay nabubuhay magpakailanman. Amen po ba? Si Jesus ay muling nabuhay at siya ay nabubuhay magpakailanman. Sabi nga, at lagi nating tandaan panghawakan, si Jesus ay hindi taon-taon namamatay at hindi rin siya taon-taon muling nabubuhay. Yung kanyang kamatayan ay minsan lamang at pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Ang inaalala po natin ngayon ay yung dakilang kaganapan ng kanyang muling pagkabuhay. Ibig sabihin, sinasariwa natin sa ating kaisipan upang paalabin yung ating pananampalataya at ilagay sa ating puso at isip na ang Panginoon na ating manunubos at tagapagligtas, na siyang nagbayad ng ating mga kasalanan, ay muling nabuhay. At dahil po dito, meron akong 3 mahahalagang kapahayagan na napili patungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. At ito po yung pagtutuunan natin ngayon. Alam natin at Christ is risen from the dead. He rose from the dead. Amen po ba? Si Jesus ay muling nabuhay. Ang pinaglilingkuran nating Panginoon ay nabuhay at siya'y nabubuhay magpakailanman. No? Meron po ibang mga religion, aside from Christian religion, meron po mga ibang relihiyon, such as yung po mga Buddhist, yung po mga Islam, yung kanila pong pinaglilingkuran ay hindi nabuhay. No? Sa atin po, ang ating Panginoon ay muling nabuhay at siya'y nabubuhay magpakailanman. So, dako po tayo doon sa 3 mahalagang kapahayagan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Una, ipinahahayag nito ang tagumpay ni Kristo sa kasalanan at kamatayan. Yun po yung number 1. Ipinahahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo ang tagumpay niya sa kasalanan at kamatayan. We remember a verse from the book of Romans, chapter 6, verse 23. Ano pong sabi doon? For the wages of sin is death. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po yung pinagtagumpayan ni Kristo. He overcame yung sin in death, at yung penalty of sin, which is death. Sabihin, pinagtagumpayan ng Panginoong Hesukristo yung kasalanan at yung kamatayang bunga ng kasalanan ay kanyang napagtagumpayan. So therefore, tayo po na naglalagak ng ating pananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus ay alam po natin na wala nang kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Wala nang kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Dahil wala nang kapangyarihan sa atin ang kasalanan, ang kabayaran nito na kamatayan ay inalis na rin niya yung kanyang kapangyarihan over us through the death of our Lord Jesus Christ. In the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 54 to 57, sabi po doon, when the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? For the sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God that He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Sabi dito, ang mga nabubulok ay dinabitan ng mga hindi nabubulok, ang mga nasisira ay dinamtan ng hindi nasisira. Nagganap ang katuparan ng sinasabi sa kasulatan na yung kamatayan or yung kamandag ng kamatayan has been swallowed up in victory. Ito po'y pinagtagumpayan na
ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. So therefore tayo po na ating ginawa si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, may katiyakan tayo na kahit mamatay tayo dito sa pisikal na katawan, mayroong katiyakang ibinibigay ang muling pagkabuhay ni Kristo na tayo din man, dahil tayo nagtitiwala kay Kristo, siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas at inilagak natin ang ating buhay sa Kanya, wala na yung kamandag ng kapangyarihan ng kasalanan at yung kamandag ng kamatayan sa atin ay winalan niya ng kapangyarihan. At tayo ngayon ay mayroon ng pag-asa doon sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon. Na kung mamatay man tayo in this physical body, tayo po'y mayroong pinanghahawakan na pagkatapos ng kamatayan yon, tayo ay kasamang bubuhayin, tayo ay sama-samang bubuhayin na nagtitiwala kay Kristo upang kasamahin niya doon sa walang hanggan sa kanyang kaharian. So, sabi doon, the sting of death is sin and the power of sin is the law. But thanks be to God that He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Yung pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay, yung kanyang muling pagkabuhay, ito po yung tagumpay na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. It's our hope, yun po yung ating dakilang pag-asa, na yung ating pinaglilingkuran Panginoon, yung ating ginawang Panginoon, yung ating tinanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay buhay at siya'y nabubuhay magpakailanman. At siya'y may pangako na sa lahat ng nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya, sa lahat ng ginawa siyang Panginoon at sariling tagapagligtas, sila man kahit mamatay ay muling bubuhayin upang kasamahin niya sa walang hanggan doon sa kahariang ikanyang inihahanda para sa bawat isa. Glory to God. Pangalawa, ipinapahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo na lahat ng tunay na mananampalataya ay kaisa niya sa kanyang muling pagkabuhay. Ito po yon. Una daw po, ipinapahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo ang tagumpay sa kasalanan at sa kamatayan. Pangalawa, ipinapahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo na ang lahat ng tunay na mananampalataya ay magiging kaisa ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. In Colossians chapter 2 verse 12 to 13, sabi po doon, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through your faith in the working of God who raised Him from the dead. In verse 13, and when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ, and He forgave us of all our sins. Okay? Sabi doon, having been buried with Him in baptism, yung baptism natin, sa ating bautismo na tinanggap, ang nilalarawan po nito ay yung pakikiisa natin nung lumang pagkatao natin sa kamatayan ni Kristo. And sabi doon, in which you were also raised with Him through your faith in the working of God. At sa pagbangon natin sa ating bautismo, sinisimbolo natin nito yung ating pakikiisa sa muling pagkabuhay ni Kristo. It is a public declaration that we are one with Christ in His resurrection, sa kanyang muling pagkabuhay. At sabi dito, ito daw po ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya in the working of God, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ginagawa ng Diyos sa atin. Maaaring tinatanong natin, paano siya mangyayari? Ito po sa pananampalataya natin, na tayo nananampalataya at sa Diyos at sa ating Panginoon. And ito daw po yung gagawin ng Diyos sa atin, na yung Diyos na yon na siyang may pangako sa atin ay siyang gumawa kay Jesus na ating Panginoon. Siyang gumawa
na siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. So therefore, kung tayo nananampalataya sa Kanya, nananampalataya tayo doon sa Kanyang ginawa, na si Jesus ay muling nabuhay at nabubuhay magpakailanman, tayo man ay muling bubuhayin ng kapangyarihan ng Diyos na yon na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. At sabi dito in verse 13, when you were dead in your sin, in uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. Na sa atin daw pagiging patay sa kasalanan at sa pagiging uncircumcision in your flesh, sabi dito, ginawa ng Diyos na kayo'y buhay ngayon kasama ni Kristo at kayo'y pinatawad ng Diyos sa lahat ng inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng handog ni Kristo. At ang kaganapan po yun ay yung kanyang muling pagkabuhay. Pangatlo, ano na po yung una? Ipinahapahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo ang tagumpay niya sa kasalanan at kamatayan. Pangalawa, ipinahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo na lahat ng tunay na mananampalataya ay kasama niya o kaisa niya sa kanyang muling pagkabuhay. Pangatlo, ipinahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo ang kanyang kapangyarihan bilang tunay na Diyos. Okay? Ipinahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo ang kanyang kapangyarihan bilang tunay na Diyos. Romans chapter 1 verse 4. Sabi po doon, in who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in the power by His resurrection from the dead. That is our Lord Jesus Christ. Sabi doon sa magitan ng Espiritu na may kabanalan, was appointed the Son of God in the power by His resurrection, sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay. So pinatutunayan ng muling pagkabuhay ni Kristo yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Dahil siya yung ating Panginoon, siya yung master over us, siya yung may-ari ng ating buhay, siya yung nagmamay-ari sa atin. So makakaasa tayo yung Diyos na ating pinagtitiwalaan ay merong kapangyarihan bilang Diyos. Meron siyang kapangyarihan bilang Diyos. Na sa bagitan ng kapangyarihan yon, na siya isang tunay na Diyos, lahat ay kaya nang gawin para sa iyo at para sa akin at para sa ating lahat. Amen. Salamat na ang ating Panginoong Jesus na ginawa nating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay ay muling nabuhay. At ang kanyang muling pagkabuhay at pagiging buhay magpakailanman ay nagpapahayag ng kapangyarihan na siya ay isang tunay na Diyos. But bilang isang tunay na Diyos, pwede nating ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Pwede nating ibigay sa Kanya ang lahat. Pwede nating isandig sa Kanya ang lahat. Pwede nating ilagak sa Kanya ang lahat. That is why when Isaiah introduced the coming of the Messiah, sabi doon, He is the wonderful counselor, He is the mighty God, He is the everlasting Father. Ang ibig sabihin po nito, yung Jesus na yun, ay siya po'y Diyos na makapangyarihan. Siya ay Diyos na pwedeng pagkatiwalaan. Siya ay Diyos na kayang gawin ang lahat para sa atin. Because at the very beginning, ipinahayag na yung kanyang kalikasan. At ito'y pinatunayan ng kanyang muling pagkabuhay. Sa ating pong reflection in application to life ngayong pong hapong ito, I have 3 points here related do sa ating pong 3 puntos na mahalagang kapahayagan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Una, aplikasyon at reflection po natin. Una, dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nagtagumpay na at patuloy na magtatagumpay sa kasalanan at sa kamatayan dahil ito'y kanya nang napagtagumpayan. Remember this truth. Because of Christ's resurrection, because of His resurrection, tanda po nyo, number 1, tayo ngayon
ay nagtagumpay na rin at patuloy na magtatagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Why? Because ito'y napagtagumpayan na ni Kristo. Ang presensya po ng kasalanan ay laging nandiyan at nag-uudyok na mahulog tayo. But thanks be to God that in the resurrection of Jesus Christ, we have now all the authority to overcome the temptation that pwedeng maghulog sa atin sa kasalanan. Thanks be to God that in the power of Christ's resurrection, we have all the power to overcome yung lahat po ng mga bagay na pwedeng magbulid sa atin sa kasalanan na magbubuga ng kamatayan. Dahil ito po'y pinagtagumpayan na ni Kristo. So therefore, Christian, yung pong kasabihan na dahil tayo'y tao lamang, tayo'y marupok at tayo'y mahina. Tandaan po ninyo, yung ating kahinaan, yung ating pagiging marupok, ay sinangkapan na ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo upang sa panahon ng pagtutukso, sa panahon ng pagsusubok, meron tayong katiyakan sa pagitan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay na hindi tayo mahuhulog sa kasalanan. At dahil may katiyakan through the resurrection power of Jesus Christ na hindi tayo mabubulid sa kasalanan, so therefore, hindi din tayo mag-aani. Kung hindi tayo mabubulid sa kasalanan, hindi tayo mahuhulog sa kasalanan, hindi din tayo mag-aani ng kamatayang bunga ng kasalanan. Amen? At kung magkagayon, hindi tayo mahuhulog sa kasalanan, hindi mag-aani ng kamatayang bunga ng kasalanan, meron tayong katiyakan sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Amen? Tama po ba? Thanks be to God. Thanks be to God for the resurrection of Jesus Christ. Ito yung katibayan na meron tayong kakayahan ngayon na pagtagumpayan ang lahat ng mga bagay na pwedeng magpabagsak sa ating pananampalataya. Lagi lang natin tandaan, sa panahong tayo ay naghihina, sa panahong tayo ay sinusubok, sa panahong tayo ay halos bumitaw na, tandaan po natin na si Jesus ay nagtagumpay at pinatunayan ito ng kanyang muling pagkabuhay. Pangalawa po, in our reflection, in application to our life. Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, nasa atin na ngayon bilang tunay na mananampalataya ang malaking pag-asa at katiyakan na tayo ay kaisa niya sa muling pagkabuhay. Sabi ko nga kanina, because of His resurrection, dahil sa kanyang muling pagkabuhay, na tayo ngayon ay may katiyakang magtatagumpay sa kasalanan at kamatayang bunga nito. At dito sa number 2, dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, nasa atin na ngayon bilang tunay na mananampalataya ang malaking pag-asa at katiyakan na tayo ay kaisa niya sa muling pagkabuhay. Amen? Thanks be to God. Na tayo ay kaisa niya sa muling pagkabuhay. Na siya'y nabuhay na muli at ang kapahayagan nito sa atin na tayo man, kahit mamatay, ay muling bubuhayin at kakasamahin niya doon sa walang hanggan. Pangatlo, the last one. Dahil sa maling pagkabuhay ni Kristo, pinagtibay niya ang ating pananalig sa Kanya bilang siya ay ating Panginoon at tagapagligtas, na sa atin siya ay makagagawa ng lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Amen? E doon, dahil sa Kanya muling pagkabuhay, pinagtibay niya ang ating pananalig sa Kanya bilang ating Panginoon. Pinagtibay niya. So ito yung nagpapatibay sa atin that tayo ngayon ay may kalakasan, may lakas ng loob na ating angkinin, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Amen? Ay Diyos na hindi patay. Ang Diyos na buhay at nabubuhay magpakailanman ang ating Panginoon. Dahil pinagtibay niya na ito, yung ating pananalig. At sabi doon, yung ating pananalig sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas,
At dahil pinagtibay niya ito, naniniwala tayo na siya bilang ating Panginoon ay makagagawa ng lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Makagagawa ng lahat ng bagay para sa iyong ikabubuti. Para sa ating ikabubuti. Minsan, tinatanong natin, yung mga nangyayari sa buhay ko ay para sa aking kabubuti. Minsan, merong mga pangyayari na masakit. May pangyayari na minsan hindi natin matanggap. Pero dahil ang Panginoon ay pinagtibay yung ating pananalig sa Kanya, nauunawaan natin ngayon na kahit yung mga bagay na hindi natin gusto, kahit yung mga bagay na nagdadala sa atin ng discomfort, kahit yung mga bagay na nagdadala sa atin sometimes ng pain, ay pinapayagan ng Panginoon na pagdaanan natin dahil siya na ating Panginoon ay gumagawa sa atin ng lahat ng bagay para sa ating ikakabuti. Even it is painful, even it's hard, mahirap siya, tandaan natin, it's a process para maranasan natin yung napakagandang plano ng Diyos for us para sa ating ikabubuti. Even it's disappointing, even it's uncomfortable, tandaan natin, it's part of the process for us to experience the fulfillment of God's plan for us. No? Kasi maganda yung plano ng Diyos sa atin, pero yung proseso ay hindi naman niya pinangako na ganun kaganda. Sometimes malubak, sometimes matinik, sometimes hindi maayos. No, maraming kahirapang pagdadaanan. Pero ito'y para sa ating kabubuti at para maganap sa atin yung magandang plano ng Panginoon. Napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin. That because of His resurrection, kahit marami tayong pagdaanang point of discouragement, kahit marami tayong pagdaanan na lugar that we may feel that we want to give up, we want to quit, we want to stop, gusto nating tumigil. But let us know that Christ, Jesus is risen. Siya'y namatay at muling nabuhay. At ang kanyang muling pagkabuhay ay dakilang pag-asa para sa atin na siyang nagpapatibay ng ating pananalig sa Kanya. Kahit maraming bagyo, kahit maraming kahirapan, manatili tayong nananalig sa Kanya dahil sa huli, siya'y binuhay ng Panginoon at binuhay at nabubuhay magpakailaman. Tayo din ay ganon. At tayo ay dadalhin ng Panginoon doon sa kaganapan ng kanyang mga pangako. At doon natin mararanasan ang patuloy na pangunguna at pagsama ng Panginoon sa atin. So, tandaan natin as we conclude our service this month of March, win souls and make disciples, pagbubunga, pag-aakay ng kaluluwa. Sa ating kaisipan, mahirap siyang gawin dahil sabi nga, yung mga tao na nasa paligid natin na gusto nating dalhin sa Panginoon, minsan napakarami ng umaagaw ng kanilang atensyon. And for us to be able to share the Word of God for them, minsan kinakailangan yung mahabang pasensya, yung mahabang pagtitiyaga, yung mahabang pagtitiis para makita nila yung sinasabi natin patungkol sa mensahe ng Panginoon. Pero tandaan natin, kahit yung hirap na yon, kahit yung mga imposible na yon na ating nakakaharap ngayon sa pagbabahagi at pag-aakay ng mga kaluluwa patungo sa harapan ng Panginoong Jesucristo, ay napagtagumpayan na ng muling pagkabuhay ni Kristo.
mula sa mga patay. All we have to do right now is to trust Him, pagtiwalaan siya, na yung mga bagay na inuudyok ng Banal na Espiritu sa atin na ating gawin ngayon, ipagkatiwala natin sa Kanya at hayaan natin ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang pangunguna ang siyang gumawa sa buhay natin upang yung mga ninanais na yon ay magkaroon ng kaganapan para sa dakilang kalwalhatian ng ating Diyos. Tayo ngayon, as we end our series this month, anong sitwasyon yung dinadaanan natin? Anong parte ng buhay o yugto ng buhay natin yung ating dinadaanan natin? Mahirap ba? Masalimuot ba? Madilim ba? Masakit ba? Tandaan ninyo, dinaanan ng Panginoong Hesukristo yon up to the point that He died on the cross. He buried on the grave, but thanks be to God that on the third day, He rose again. And Jesus has risen from the dead. Siya'y muling nabuhay. Amen. Kung sa ating buhay ngayon, minsan tinatakasan tayo ng pag-asa, let us keep on remembering the resurrection of Jesus Christ. Kung sa ating buhay ngayon, pinanghihinaan tayo ng loob, pinanghihinaan ng pananampalataya, let us remember the resurrection of Jesus Christ. On the cross, He has been buried on the grave, but on the third day, He rose again. Nabuhay siya muli at nabubuhay magpakailan. Gaano magkahirap yung ating pinagdadaanan ngayon. Kung ano namang sitwasyon yung pinagdadaanan natin ngayon. The good news is, Christ has risen from the dead. Si Jesucristo ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Tayo pong lahat ay tumayo.